Pag-usapan natin ngayon ang pinaka-latest survey ng SWS kung saan ang Congress, specifically ang House of Representatives, lumabas ang pagkadismaya ng taong bayan sa ating kongresista. Okay, sa headlines ng Philippine Star, title, Congress Satisfaction Reaches Lowest, pinakamababa mula nung umupo ang Marcos administration. Isa po itong SWS sa pinagkakatiwalaan ko na survey group. Okay? SWS, Publicus Asia at saka Publicus Asia, Pulse Asia at saka SWS. Yun po ang to me mga reliable na survey groups. Yung iba dyan, wala na. Lalo na yung Okta Research at saka Tangerie, hindi na ako masyadong naniniwala sa kanilang survey. Okay, basahin ko ha. So, ito sinulat ni John Vic Mateo, January 24, 2025. So, ngayon lang araw nito. Months before the May midterm elections, public satisfaction with the Senate and the House of Representatives has dropped to its lowest since the start of the Marcos administration. A social weather station survey showed. While Congress obtained the approval of most respondents, the December 12 to 18 survey showed a decline in the number of Filipinos satisfied with the performance of both chambers. So, bumababa. Noong simula, of course, hindi pa nagkawatak-watak ang yung team, mataas ang satisfaction ng Senate at Congress. Ganon din ang mga top government officials, matataas sila noon. Ngayon, halos lahat na, pababa ng pababa ang satisfaction rating ng top 5 government officials, kasama na si VP Sara. So, kasama na rin itong both houses of Congress. Okay. So, ginanap ang survey December 12 to 18 last year. So, last quarter survey ito. So, ang Senate, from 66% in September last year, satisfaction with the Senate dropped to 62% in December. The satisfied respondents is slightly increased to 18% from 17%, while those undecided increased to 17% from 15%. Okay, dito tayo sa House of Representatives. December itong survey, hindi pa ma-input dyan ang dissatisfaction sa mga tao. Itong issue ngayon na blank items sa BICAM report. Ito ang pinaka mainit na talakayan ngayon. Dadalhin na sa Korte Suprema ang issue na ito at ang palasyo naghugas kamay na. Hindi kami ang mananagot dyan, sabi ng Executive Secretary. Wala kaming kinalaban yan. Well, tama naman. Pananagutan ito ng Speaker of the House at saka Senate President. Okay, ito naman ang rating ng House. House obtained a satisfaction rating of 54%, down from 60% in the previous survey. So, 6% ang binaba. Those dissatisfied remain at 18%. Okay, so, from here, makukuha na natin yung net satisfaction rating. Ang Senado, meron siyang positive 44%. Bumaba ito kasi dati 49%. So, wala na, less than 50% na. Ito ang matindi, ang House of Representatives. Dati, 42%. Ngayon, 36% na lang. Wala na. So, dito, mo makikita, nabubuking na yung mga manipulative o mind conditioning survey. Example, Tangerie. Yung latest survey nila. PBBM and BP Sara, bumababa ang rating. Yun po ang trend. Kasi, kahit ang SWS, ang Publicus, ang Pulse Asia, bumababa talaga ang rating. Nakakapagtaka sa Tangerie, habang bumababa ang survey ratings ni PBBM at BP Sara, si Speaker Martin Romualdez pumataas. Wow! Ganon din yung Okta Research, pumapataas ang rating ni Speaker Martin Romualdez. So, ulitin ko, itong SWS, isa sa pinaka-reliable na survey group, talagang mababa na ang satisfaction rating ng House of Representatives. The net satisfaction rating niya is only 36, positive 36%. So, I'm very sure, sa first quarter survey,
Either SWS man yan, Publicos or Pulse Asia. Siguradong bababa pa ito. Kasi napakalaking issue. Yung, gano'n mo yan, blank. Fill in the blanks. Bahala na sila kung magkano ang ilalagay nilang amount. Grabe. Mabuti na lang at merong Congressman Ungab na nakadiscover. Mabuti na lang at sinigundahan, pinatutuhanan ng mga makabayan black. Congressman Raul Manuel and Congresswoman Franz Castro, pinatutuhanan nila na meron ngang blank items sa BICAM report. So ngayon, ang palasyo, wala nang magawa kasi nung una, todo deny sila eh. Ngayon, very clear na yung ebidensya na may blank items. So sino ang nag-fill up? Bawal yun. Sabi ng palasyo, hindi kami mananagot yan. Kung sino man ang nag-fill up yan, bahala sila. At kung i-challenge yan sa Supreme Court, sila mananagot, hindi kami. Yun. Hugas kamay ng palasyo, nagsalita na ang Executive Secretary. Pagkatapos nilang paratangan ang dating presidente, si Pangulong Digong, na sinungaling. Lalo ng Pangulong Marcos Jr., sabi niya, he's lying! Nako, hindi niya alam kung anong sinasabi niya. Totoo naman, yung GAA, walang blank items. Yung GAA, hindi naman yun ang binulgar ng dating Pangulo at ni Congressman Ungab. Ang sinasabi nilang may blank items, yung BICAM report. He's lying. Ay, nako. Anyway, mga kaibigan, salamat po sa inyong panonood sa ating mga video. Nagkakaroon tayo ng income. Ang income natin, sa awa ng Diyos, meron akong pension. Ang income sa channel na ito is binabalik natin sa nasa laylayan mga kapatid nating member ng Talaanding Tribe ng Bukidnon. Tinutulungan natin sila na ma-repair ang kanilang mga bahay dahil sira-sira ng mga bubong o kaya nakakapatayo sila ng bagong bahay, binibigyan natin sila ng libreng yero at pako.